new laws to be endorsed. We are the law. If we change ourselves, the world is changed. If we change our attitude towards the environment and towards each other, there is no need for war or conflict. It can be done. We've done it in Olaringe. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Isdang nabili ng isang ginang sa Baguio City na diskubreng nabubulok. Kawatang nanloob ng sasakyan sa Baguio na kunan ng CCTV. Aksyon sa pagsasaayos ng isang kalsadang apektado ng pagguho, hiling ng Barangay Gibraltar. Habagat, patuloy na magpapaulan sa Northern Luzon. Mga kalalakihang naaabuso sa Cordillera, ikinaalarma ng PNP. At electronic ticketing system ng LTO Cordillera, laking tulong sa pagresolba ng mga paglabag sa batas trapiko. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa mga mahilig mag-ulam ng isda, maging masuri at mag-iingat po kayo kapag bumibili kayo nito. Dahil ang isang ginang sa Baguio City, dismayado nang bumili ng isda sa palengke ng Baguio dahil nadiskubre niyang ito ay nabubulok. Narito ang report. Paboritong ulam nila Fevy ang tilapia. Swak kasi ito sa kanilang budget. Kaya naman nadismaya siya nang makabili ito noong Lunes ng bulok na tilapia. Grabe na oh. Sus. Nabili niya raw ito sa isang stall sa kahabaan ng Kayang Street sa Baguio City Public Market. Fresh yung nilaga sa kiluan pero ito oh. Mula sa 1 kilong tilapia, 5 sa mga ito ang bulok at nangangamoy na. Arit na rin yung mga hasang niya.
Kaya kumuha ako ng isang cellphone, tapos tinalinisan ko. Kaso yung kasi yung hindi nakikita yung kapag nililinisan yung isda. Dahil sa insidente, apektado ang ilang tindera ng isda sa palengke. Sa mga nagtitinda po sana, wag po ganun gawin ninyo sa aming mga buyer ninyo. Kasi lalo na kapag yung mga bata kasi yung kakain doon. Hindi naman po kapag ma-poison yung mga bata. Dahil sa insidente, apektado ang ilang tindera ng isda sa palengke. Oo, ma'am, kasi kung minsan yung mga iba, inaamoy pa nila yan. Sa tingin, nakikita mo naman pag pag hindi namula-mula yung mga mata, mga ganyan. May paalala naman ang City Market Office sa mga nagtitinda at mamimili. Ang gagawin natin mga buyers is we should be wary kung ano talagang binibili na pilihin natin at titignan natin yung nilalagay sa supot. Para sigurado tayo na yung pinili natin yun ang maiuwi natin. Kapag nakonsumo kasi ang mga ito, maaring magdulot ng food poisoning, pagtatae at iba pa. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang may-ari ng stall, ngunit tumanggi muna ang mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hindi pa rin naisasaayos ang riprap sa Gibraltar, Baguio City, isang buwan matapos itong gumuho. Isa pang insidente ng pagguho ng riprap na itala naman sa Dominican Hill. Narito ang report. Isang buwan matapos gumuho ang isang riprap sa Purokwan, Gibraltar, Baguio City, nangangamba ang kapitan ng barangay dahil hanggang ngayon hindi pa rin ito naisasaayos. Nadamay din kasi sa pagguho ang ilalim ng kalahati ng kalsada kaya't pinangangambahan ding gumuho ito. Ma'am, dapat nila kaagad, i-restore nila. Kasi pag hinayaan pa natin pagdating ng ulan, baka bibigyan na yung kalsada natin, re-rerouting tayo. Mahirap naman sa mga kabarangay natin, ma'am. Para maiwasan natin yung accident sa gabi kasi may harang nga doon. Dapat maayos na to, ma'am. Anya, patuloy silang nakikiusap at hinihintay ang aksyon ng kontraktor ng itinatayong gusali sa naturang lugar. Pero iniintay natin, ma'am. Wala namang abiso sa atin. Wala pa naman. Immediate restoration to avoid further damage, ma'am, sa kalsada natin. At saka sa convenience naman ng mga dumadaan sa kalsada. Sa ngayon, nilagyan muna ng mga scaffolding ang gumuhong parte ng kalsada. Hiling ni Kapitan Huwag, sana'y hindi na raw ipagpatuloy ang paghukay pa sa ilalim na parte ng lupa. Bukas naman ang RNG Luzon kung nais magbigay ng panig ng naturang kontraktor ng itatayong gusali. Samantala, isang riprap din sa Barangay Dominican Hill ang gumuho pasado alas 10 ng gabi noong Miyerkules, June 28. Pero bago ang pangyayari ay nakaranas ang lungsod ng pag-ulan ng gabing iyon. Sabi ko, apurahin ang paggawa yan dahil tag-ulan. Hindi namin maasahan na ganyan na lang, nag-backfill sila. O ngayon, yun June 30 ng gabi, ay 28 ng gabi, before 11 o'clock siguro yun doon. 3 bahay ang nadamay sa pagguho. Wala namang naitalang nasaktan. Panawagan ngayon ni Kapitana. Oo, kung yung engineer o kaya yung may-ari ng bahay na ginagawa dyan, sana nga bilis-bilisan at saka kung bilisan yung magandang pagkagawa. Para hindi naman kami nga dito sa barangay talagang nag-aalala kami sa kalagayan ng 3 buwan dyan. Sinubukan ng news team na makausap ang engineer at nangangasiwa sa naturang bahay pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isa pa rin sa mga pangunahing problema sa Baguio City ang mga pakalat-kalat na aso. Kaya sagot dito ng pamahalaang lungsod, pagkakabit ng microchip. Ang detalye ihahatid ni Charles Limon. Malapit sa puso ni Lovely ang pag-aalaga ng mga aso. Katunayan, nagtayo ito ng isang animal rescue center. Ang mga asong na-rescue bukas para sa mga gustong mag-adapt. Pero hindi lahat ng kanyang mga ipinapa-adapt ay maayos na naaalagaan.
there are instances na hindi ko dogs personally, pero yung mga na-rescue na pin-adopt na biglang nakawala kasi nga new environment yun. Malaking tulong sana sa paghahanap sa mga ito ang microchipping, isang uri ng teknolohiya na ituturok sa balikat ng alagang aso. Naalala ko before, nagkaroon ng petition kasi nagkaroon ng na kailangan may mandatory microchipping sa Baguio City. So I was actually against it. Isa ako sa nag-sign against mandatory kasi I feel like fur parents should have the choice to choose kung gusto nila, kung paano nila gusto ma-identify yung mga dog nila. You have your choice either by microchip. Second is you can also provide a collar for identification purposes. Malaking problema pa rin kasi ngayon ang mga asong nagkalat sa lungsod. Katunayan, hindi bababa sa 10 aso ang dinadala sa dog pound ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office kada araw at ang ilan hindi na tinutubos. So I am pro microchipping for responsible pet ownership din. And yun nga, para madaling malivate yung dog pag nawala or madaling ma-track yung owner. Karamihan yung nakuhuli natin, walang microchip yan. Walang microchip. Kasi karamihan nung nagma-microchip yung responsible pet owners talaga. Yung mga irresponsible pet owners, yun walang microchip. Sa ngayon, pumalo na sa higit 30,000 mga aso ang matagumpay na nairehistro sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, kawatang ng loob ng sasakyan sa Baguio nakunan ng CCTV. Yan at iba pang mga balita, abangan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Hello, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, bro. I'm so kumain ng sapat, dapat palansay. Pinggan, Pinoy, manamit. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Sundin ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, no? And it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So join and be counted. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa pulse sa CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa sasakyang nakaparada sa Baguio City. Higit 500,000 pesos natangay. Magbabalita Charles Limon. Nakaugaliang iparada nila Kathleen ang kanilang sasakyan sa parking area ng Urbano Street sa Barangay Palma Urbano. Mas ligtas kasi ito dahil may ilaw at may CCTV sa lugar. Pero kahapon ng alas 4 ng madaling araw, pinasok ito ng isang kawatan. Umaga pa lang po kasi kinatok na ako ni mama sa kwarto. Sabi, anak, yung sasakyan natin nabuksan. Nawala yung mga coins, tas sira yung bintana. Paki-check sa CCTV ng barangay. O, natakot ako. Tapos lahat na sa family namin at saka relatives, sinabihan ko na syempre nag-iikot yung taong yan. Ilak nyo yung mga pinto. Pero sa CCTV ng barangay, hindi lang sasakyan nila Kathleen ang pinagdiskitahan ng suspect. Pati rin ang iba pang sasakyan sa lugar sinubukang buksan ng suspect. Pagala-gala siya tapos binuksan niya yung mga katabing sasakyan. And then naghahanap siya ng mga pangbukas sa gilid-gilid. Kaya yun,
nakita din namin na nasira yung bintana ng sasakyan. Ayon sa barangay, hindi nila kilala ang suspect pero hindi ito ang unang beses na nakita siyang nagnakaw. Yung suspect kasi hindi taga rito from other barangay siguro, pero according dun sa mga comment, marami daw parang familiar sa kanila, nakikita daw nila diyan nakatambay. Umabot ng ilang minuto bago nabuksan ng suspect ang bintana ng sasakyan. Pagkatapos ng higit 5 minuto, natangay ng suspect ang halos 500 pisong barya. Pero halos 1 minuto lang ang pagitan pagkatapos ng pagnanakaw ay dumating ang mga magulang ni Kathleen para gamitin ang sasakyan sa pamimili ng mga paninda. Ang insidente isinumbong na sa Baguio City Police Office Station 5. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang PNP tungkol sa insidente. Kaya ang barangay papaigtingin pa ang pag-ikot sa nasasakupang lugar. Meron kasi kaming aso sa bahay, kaya sabi ko tama lang na nandun sa harap ng bahay natin. Tsaka mag-double lock tayo kasi di natin alam yung panahon. Ipinost na rin nila ang pangyayari sa social media para makilala ang suspect at magsilbing babala sa mga residente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, mas mapapadali na ang pagbabayad sa mga traffic violations dahil sisimulan ng gamitin sa Cordillera ang e-ticketing system ng LTO. Gagamit na rin ng body camera ang mga traffic enforcers. Narito ang report. Gamit lamang ang mga debit cards o kaya naman ay online banking applications, maaari nang bayaran on the spot ng mga motorista ang kanilang mga traffic violations. Sisimulan na kasi ng LTO Cordillera ang paggamit ng e-ticketing system. Siyempre para for the convenience of our transacting public. So kung may na-apprehend po kayo, for example, yun nga po, meron na tong handheld device kung saan po ikuhan ang ating violation. Ito po is pwede yung isettle yung fine through online. May resibo ring agad na maibibigay pagkatapos ng transaksyon. Mahigpit namang ipagbabawal ang pakikisuyo at pagbibigay ng pera sa mga kawani ng LTO para sila na lamang ang gumawa ng online transaction. Sa opisina na lamang daw ng LTO magbayad ang mga walang cards o online banking applications. Samantala, lahat raw ng LTO enforcers magsusuot na ng body camera. So ito po, kung hulihin kayo ay nakikita po sa visible place ng kanilang katawan, and yun po, na-vivikuan po tayo, na ma-monitor po tayo to avoid any allegations of corruption at para mabantayan rin po ang iyong safety po ng ating enforcer and syempre safety nyo po. Patuloy rin naman ang mga inspeksyon ng ahensya sa rehistro ng mga sasakyan para masugpo ang mga kolorum. Katunayan, kamakailan lang, 3 bus ang nahuli nilang paso ang rehistro. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Usapang trust issues naman, maaari bang questionin ni Mister ang kanyang misis kung ang kanilang anak ay tunay nilang anak? Ang sagot ihahatid ng Ikaw at ang Batas. Pag ikaw ay nasa abroad, after 2 years umuwi ka ay buntis ang iyong asawa, can you question the paternity and filiation of your child? So ito yung tinatawag nilang physical impossibility to have intercourse with your spouse. Under Article 166 and 170 of the Family Code, ikaw ay pwedeng mag-question ng paternity and filiation ng isang bata on the following grounds. Number 1, if it was physically impossible for the husband to have sexual intercourse with his wife within the first 120 days of the 300 days which preceded the birth of the child. So, physical impossibility. Another ground is the physical incapacity of the husband
to have sexual intercourse with the wife, no? May sakit, no? Comatose yung husband, biglang nabuntis ang asawa, then you can question yung paternity and filiation. Serious illness of the husband, which absolutely prevents sexual intercourse. That, of course, another is if the child is conceived outside the realms of the possibility of having physical contact. Nasa gera ang asawa sa Mindanao, nasa Luzon ang asawa, and then she gets pregnant, then there is a question. There is a need to impugn, no? To question yung ibig sabihin ng impugn, yung legitimacy of the children. Why impugn? Bakit kailangan i-question? One is because it will affect the successional rights of your other children. No? Pag nagpasok ka ng ibang dugo sa pamilya and hindi ka gumawa ng anumang bagay para tanungin or para i-question, then you will have you would have waived your right to give him, no, successional rights kasi nga ang naka-record ay anak mo siya. So ang prescriptive period nito ay dapat within 2 years from the time you discovered na nanganak yung asawa mo na without you being physically away, then you should now question paternity and filiation of the child. If you are abroad, you are given an additional 1 year or 3 years to question the birth of your child. Susunod, pang-aabuso sa mga kalalakihan sa Cordillera, ikinababahala ng PNP. Ang detalye, abangan. Magsisisi, promise, sa milky ng batang 90s. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. lamang karapatan ng mga kababaihan ang tinututukan ng PNP Cordillera kundi pati na rin ng mga kalalakihan. Ikinababahala kasi ng ahensya ang pagtaas ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga ito. Magbabalita Charles Limon. Isa sa madalas na pag-aralan ng Philippine Statistics Authority Cordillera ang issue ng domestic violence. Madalas kasing biktima rito ang mga kababaihan. Pero napansin rin ng PSA ang pagtaas ng kaso ng pang-aabuso sa mga kalalakihan. Meron ring mga datos tayo ng mga battered husbands. May mga battered husbands. At hindi na-i-report kasi nahihiyang mag-report ang mga kalalakihan. Kasi yun na nga, hindi nila nire-report yun kasi parang nakakahiya sa isang lalaki na siya naman ngayon ay yung battered husband. Kinumpirma rin ito ng Women and Children Protection Desk ng PNP. Pero meron kaming natatanggap din na
battered husband, but then yung pan na yon, yung victim na yon is they are very hesitant to mag-report. Dahil dito, hindi na idodocument ng maayos ang kabuang bilang ng mga kaso. Ilan sa mga kasong idinudulog ng mga kalalakihan ang economic, emotional at physical abuse. Malaking bagay rin dito ang pagtingin ng lipunan sa mga kalalakihan. In a patriarchal society na kagaya pa rin natin, parang mas pinapaboran pa rin kasi ang mga kalalakihan to be heading a barangay, a certain location, organization, gano'n. Pwede naman po silang lumapit sa WCPD, but then hindi na namin sila hinahawakan ng general investigators, yung mga regular investigators. Kasi nga ang concern namin is yung violence against women saka children. Kaya malaking tulong rin kung isasama ang mga karapatan ng mga kalalakihan sa gender equality and development sa mga programa ng pamahalaan. Noong nakarang taon, inihain sa Kongreso ang House Bill 1365 o ang Domestic Violence Act of 2022. Nilalaman nito ang pagdaragdag ng mga karapatan ng mga kalalakihan at mga miyembro ng LGBTQ laban sa anumang pangabuso. Hinihikayat rin ang mga kalalakihang biktima ng pangabuso na magsumbong sa mga otoridad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!